Could make a way, and all for love the heavens cried. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, Lord, you are. Let me sing all for love, and I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Every little thing, everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It is you, Lord. Oh, for love, Savior, prayer. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw man to you. To you. To you. To you, To you. you're everything I need is you.
find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, strengthen me. Took away the blindness, now I see. In your sanctuary is where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face in your presence. Give me oil in my lamp to keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp to keep me burning. Keep me burning for another day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart to make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble. Make me humble for another day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my life, make me happy. Give me joy in my life, I pray. Give me joy in my life and make me happy. Make me happy for another day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King.
A pleasant and wonderful evening to each and every one of you. Tunay nga pong hindi po makukumpleto ang ating pong Thursday na gabi nang hindi po tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya glory to God for this opportunity para muling tumatagpo ang ating pong mga spiritual. At patuloy din po ako nagpapasalamat sa ating pong beloved Bishop Lou and Pastor Norma sa pagtitiwala na makatayo po sa inyo pong harapan. So to officially begin, tayo po muna ay malalain sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating po mga ulo at humingi po tayo ng gabay po sa Kanya. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli po kami magsama-sama upang makapag-aaral ng iyong mga salita. Lord, we invite the presence of your Holy Spirit. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin ang iyong mensahe. Alisin niyo po ang aming mga pagod, alalahanin at anumang sagabal upang lubos kaming makatuon sa iyo. Amitin niyo lang po ang inyong pong abang lingkod upang maiparating po sa bawat isa ang gusto niyo pong ituro. Lord, teach us, O God, and transform us through your truth. May your word draw us closer to you and strengthen our faith. Tulungan niyo po kami to be not just hearers, but doers of your word. So again, we commit this online GBS to you into your mighty hands. In Jesus' name, amen. Praise God, last week we have talked about the first part regarding the parable of the 10 virgins in which we learned kung paano po ginagawa ang cultural Jewish wedding. Na-discuss po natin yan. Kung ano po yung kaibahan po ng torch, ng lampara sa Old at saka sa New Testament po. However, tonight, as we continue, we are going to talk about part 2. Focusing on the midnight crier. Ang sabi po sa Matthew chapter 25 verse 6, "And at midnight, a cry was heard, Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him." Brothers and sisters, have you ever wondered on what is the significance of the midnight crier in this parable? Or ano po kaya yung pinaka-function or role po niya? Kung mapupuna po natin sa verse 6, meron pong nagsabi or sumigaw na, "Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him." I just want you to know na napakahalaga at napaka-importante po ng papel po ng isang midnight crier. Bakit ko po sinabi? First, it is because of his liminal role or yung pong subtle role between the bridegroom and the virgins. So yung pong midnight or yung pong crier stands in between na isa pong middleman in the unfolding drama. Siya po ay tumatayo between delay and arrival. Matatagpuan po natin yan sa verse 5 tsaka sa verse 6. So ibig sabihin, nandun po siya sa gitna ng pagkakaantala ng pagbabalik ng ating Panginoon at ng kanya pong pagdating. At hindi lang po yan. Siya din po ay nasa gitna or between darkness and light, between the unseen bridegroom and unaware virgins. Ibig sabihin sa pagitan po ng hindi nakikitang bridegroom at ng mga birheng hindi handa o hindi po namamalayan ng kanyang pagdating. At gayon din po, between heaven's timetable and earth's routine. Ibig sabihin dun po sa pagitan po ng itinakdang oras po ng Diyos sa langit at sa pang-araw-araw na takbo ng buhay dito po sa lupa naman. That is why ito pong liminal position makes him what? Isa pong bridge between sa bride at saka sa groom. At isa din pong mensahero or messenger sa pagitan po ng darating na groom at sa bride na natutulog. At gayon din pong isa pong threshold prophet or isang propetang inilagay po ng Diyos sa panahon ng pagbabago. And most of all, isa pong transitional figure between the hidden and the revealed. Ano po ibig sabihin? Isa pong taong ginagamit po ng Diyos bilang tulay mula po sa kanyang nakatagong plano patungo naman po sa kanya pong hayag na kalooban. And I just want you to know that the church cannot meet the bridegroom without the crier. Why? Because the cry ignites movement. Ang sabi niya, go out. Ibig sabihin po, pag wala po yung midnight crier, sino po ang magsasabi ng go out? Samantalang natutulog po yung 10 virgins. However,
Pag sinabi naman po nating liminal state, ibig sabihin it is a transitional in-between condition or isang kalagayan na nasa pagitan at nasa proseso ng pagbabago. So it is a point of crossing, waiting, changing, or transforming. So ito po yung moment ng between old and new, or sa gitna ng darkness at saka sa light, sa gitna ng sleep and awakening, yung paggising, at gayon din sa gitna ng ignorance and revelation, gayon din sa delay at fulfillment. So meaning to say, ang liminal state po is neither here nor there. So ito po yung threshold kung saan nangyayari po ang transformation. And another reason kung bakit ito pong liminal moments are spiritually significant is because this is where people are awakened. Dito po nagigising ang mga tao. And this is where truth is revealed. Diyan po nahahayag ang katotohanan. Yung mga choices become urgent. Nagiging agaran po yung pagpili. At diyan din po yung destinies divide. Nahahati po yung mga tadhana. And God moves. Diyan din po kumikilos po ang Diyos. At ang mga tao po, or humans, respond. Kaya po, nawawala po yung neutrality pag napupunta po tayo sa liminal state. At hindi lang po yan, inaalis din po ng liminal moment ang comfort, tanggal yan. Kasama ang illusions, tanggal din po, inaalis din po ng liminal moment yan. Gayun din po ang delay, kasama rin po na inaalis. At yung pong mga excuses. Not only that, inilalagtad din po nito kung ano po ang tunay na kalagayan po at pinipilit po ang isang tao na humarap sa katotohanan at kumilos. Meanwhile, naisip niyo po ba why the cry happens at midnight? Bakit nga po ba sa hating gabi po ito nangyayari? Gusto ko lang po ipaalam po sa inyo na sinadya pong ilagay po ng Lord yung pong awakening cry na ito at hindi po itong aksidente yung timing po nito. Sa panahon po nila, pag sinabi pong midnight, it represented unang-una the deepest, darkness, coldest, and quietest moment of the night. Ibig sabihin yung pong pinakamalalim, nakadiliman, pinakamalamig, at pinakatahimik na panahon sa gabi. That is why ang human strength po is lowest. Yung pong vision is most impaired and vigilance is hardest to maintain. Ibig sabihin yung pong lakas po ng tao ay pinakamahina po sa gabi. Yung pong kanya pong paningin ay pinakamalabo at yung pong pagiging mapagmatsyag po niya ay pinakamahirap po panatilihin. That is why ang sabi po ng Lord sa Matthew 25 verse 5, they all slumbered and slept. Meaning, kahit na yung pong pinakamatalino ay umaabot po sa punto ng human weakness. Bakit ko po sinabi? Dahil ine-expose po na midnight yung pong limitasyon or the limits of natural strength na pinapakita po na kahit ano at kahit sino pang tao, no matter how wise you are, can stay spiritually alert. Take note, without the sustaining oil of the Holy Spirit, hindi po talaga tatagal. Not unless i-sustain po tayo ng langis ng Holy Spirit. Second, bakit po sa hating gabi po nangyayari? Because midnight is consistently the hour of crisis followed by intervention. Ano po ibig sabihin? Ang hating gabi po ay palaging oras po yan ng krisis na sinusundan po ng pagtugon. Kaya po sa Acts chapter 16 verses 25 to 26, ang sabi po rito, but at midnight, ang sabi, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened and everyone's chains were loosed. So meaning to say, ito po si Pablo at si Silas po ay naranasan po ang krisis. Pero yung pong deliverance ay dumating po at midnight or hating gabi.
kung saan yung pong kanila pong sitwasyon ay nagmukhang wala na pong pag-asa. Sa makatuwid, although tayo po'y nasa midnight crisis dahil sa kondisyon po ng mundo, pero wala po tayong dapat ipag-alala because basically, ang deliverance po ng ating Panginoon ay dumarating kapag midnight or during our crisis. That means, the point where human ability ends is where divine action begins. Ibig sabihin, sa sandaling nagtatapos na po yung kakayanan po ng tao, na-reach na natin yung mga limitasyon natin, siya naman pagsimula po ng pagkilos ng Diyos. Third, practically, ginamit po ni Jesus Christ ang midnight. Why? Para po i-describe yung pong spiritual condition of the last day church. Sa paano pong paraan? Mga kapatid, marami po mga mananampalataya, ina-assume po nila na yung pong delay ng bridegroom na sinabi po sa Matthew 25 verse 5 ay ibig sabihin, His return is distant. So ibig sabihin, ang tingin po nila ay matagal pa ang pagbabalik ng ating Panginoon. Iniisip nila delayed na or others interpret po yung pong delay as denial or naipagkakamali po nila ang comfort for safety. So truth be told, patuloy po na tumataas po ang antas po ng kadiliman po ng mundo culturally, morally, and spiritually. Yet unfortunately, marami po ang nananatiling unaware. Marami po ang nananatili pa rin untroubled, unprepared. At yung po nakakalungkot, which should not be the case. Dapat po all the more na nagiging madilim po ang mundo, all the more na nagiging aware po tayo dapat. All the more na dapat nababahala po tayo. And most of all, maging handa and not the other way around. Alam nyo po, ang midnight po magnifies the tragedy. Ano po ibig sabihin? Yung po mga foolish virgins po ay wala pong oil. At the very moment they need it the most. Kung kailangan nila, dun pa sila walang oil. Remember, hindi po kaya mag-ilaw yung po mga lamps nila pag wala po yung inner supply. Sa madalit sabi, the cry exposes what they never cultivated. So ipinapakita po nung iyak po or nung cry po kung ano po yung hindi po nila inalagaan, hindi nila pinalago. Lalo na yung kanilang pananampalataya. Now, punta po tayo sa pang-apat. Bakit po sa gabi? Kasi po the midnight cry is a divine mercy. Why? Unang-una, it interrupts complacency. Binubuwag po nito yung pagiging kampante. Pangalawa, it awakens sleepers. So ibig sabihin, ginigising po nito yung mga natutulog, yung tutulog-tulog sa pananampalataya. Pangatlo, it divides appearance from reality. Ano po ibig sabihin? Inihiwalay po nito yung pong anyo mula po doon sa realidad. At pangapat, ito po proves that readiness is not tested in daylight but in darkness. Ibig sabihin, pinatutunayan po na hindi po nasusubok ang pagiging handa sa liwanag, kundi ito po'y nasusubok kapag nasa kadiliman. Meaning to say, kaya po tayo pinahihintulot po na Diyos sa mga problemang dinadanas po natin ngayon na nagsisilbing dilim or darkness sa ating po mga buhay para po malaman po natin mismo kung tayo po ay nakahanda or hindi sa Kanya pong pagbabalik. Dahil madalas po kaysa sa hindi po, kasi pag tayo po'y nasa dilim, ay nalilimutan po natin yung paghahanda po sa Kanya pong pagbabalik. Dahil nga po nakafocus po tayo sa dilim, ating pong mga buhay, na hindi po natin alam na pag tayo po'y naiwanan sa rapture day, na ito na lang po yung tangi natin pag-asa para tayo po'y makatakas sa total darkness ng mundong ito, na sa 7-year tribulation. Ganyan po ang mangyayari po sa atin pag masyado po tayo nakafocus sa dilim. Now, meanwhile, sino-sino naman po yung mga modern midnight criers in the church? Mga kapatid, sa bawat generation po, ang Diyos po raises voices of prophets sa Old Testament, katulad ng mga preachers,
pastors, evangelists, leaders of the church, and workers. Even yung mga members po na sumisigaw po ng repent. In fact, sa Old Testament po, magmula po sa mga major to minor prophets, they were shouting, repent. Magsisi na kayo. Either to the people of Israel, sa mga hari, sa mga leaders, and even to other prophets. At hanggang ngayon po ay naririnig po natin yung po mga boses ng mga midnight criers, katulad ng mga pastor, ng mga evangelists, even preachers na sumisigaw na magsisi na kayo. Wake up! Gumising na kayo! Magbago na kayo! Jesus is coming! Darating na ang Panginoon! Return to holiness! Magpakabanal na kayo! Sumisigaw po sila, buy oil! Magpakapuspos na kayo ng Holy Spirit! Punuin ninyo ang langis ninyo! At hindi lang po yan. Kasama po yung lahat ng mga pastors who preach holiness when others preach motivation. At yan po ang usong-uso po ngayon na gustong-gusto po ng ibang mga audience. Instead of preaching patungkol po sa kabanalan po ng Diyos, ang mga preaching po ay puro po patungkol sa power ng Panginoon, paano lalakas ang faith, paano pagpapalain. Samantalang ang ibang po mga members ay patuloy na namumuhay sa kahalayan at kasalanan. Na patuloy po na ginagawa po nila. Bakit? Dahil wala po sumisigaw tungkol sa kabanalan po ng Diyos. So please do not get me wrong. Hindi ko po sinasabi na masama po magturo tungkol sa mga bagay na ito na binanggit ko. Pero pag puro po ganito ang klase po ng turo, ibig sabihin hindi po midnight crier ang nagtuturo po sa kanila. At gayon din naman po yung mga midnight criers ay yung po mga pastors and prophets who disrupt comfort. Ano po ibig sabihin? Sila po yung mga pastor at mga propeta na umahamon naman po sa ating po pagiging kampante. At gumigising po sa ating pong pananampalataya. Talagang gigisingin tayo niyan. Hindi po dahil sa ayaw po nila na mag-comfort po ang mga members, kundi huwag pong mamihasa sa comfort zone ang mga miyembro. Kasi po madalas po ganun po ang nangyayari. Puro comfort zone. Kaya pagdating po sa discomfort, hirap na hirap, andaling bumagsak, andaling bumigay. Dahil ito po yung nagiging daan po para mag-relax po sila sa pananampalataya at hindi po maging aware sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya nga po ang midnight crier pastors po ay panay po ang sigaw that Jesus will come any moment. At gayon din naman po yung po mga midnight criers na mga pastors at preachers po na panay ang sigaw ng repent. Maya't maya, yan ang sinisigaw, yan ang sinasabi na magsisi na kayo, tumalikod na kayo sa kasalanan. Why? Para masiguro po nila na ang mga members po ay malilinis po ang puso. At hindi lang po yan, naririnig din po natin yung mga intercessors or prayer warriors who groan in the spirit. Talagang umiiyak po sila, nananalangin po sila. Hindi lang po para sa katugunan po ng mga problema ng buong iglesia, hindi lang para masolve yung mga problema nila, kung hindi para maging handa po ang lahat po sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Ang lahat po yung mga sumisigaw na yan ay mga midnight criers na nagsisilbing babala po sa buong iglesia. Madalas po, they're often misunderstood, yung po nakakalungkot. Some are criticized, some are mocked. Yet, they are God's alarm clocks. Yan po ang alarm clock po ng Diyos. Hindi po natin alam. Once sumisigaw na sila, lagi natin pakatatandaan, ibig sabihin niyan, they are God's alarm clocks na hindi po natin dapat binabaliwala. That is why we need to listen and be sensitive sa sinasabi po nila. However, bakit po binabaliwala po ng iba yung pong iyak or sigaw po ng midnight criers? Because for the same reason, ito pong 10 virgins first fell asleep. It is because of spiritual dullness. Ang sabi po ng Lord plainly sa Matthew 25 verse 5, unang-una sabi niya, they all became drowsy and slept. Ito pong universal sleepiness na ito ay nagpapaliwanag po kung bakit marami po sa church dismiss yung pong mga urgent prophetic warnings. Kaya po nila binabaliwala. Brothers and sisters, yung pong sinasabing sleep sa parable ay hindi po sinabing backsliding. Kung hindi, ito po isang spiritual weakness, natural human fatigue
and the slow erosion of urgency. Ibig sabihin yung pong panghihina ng espiritual, na likas ng pagkapagod ng tao at dahang-dahan or unti-unting pagkawala ng pananabik at pagsusumigasig. Alam niyo po, once na mababa na po yung pong inner oil, ayon po sa verse 3 and verse 4, yung po mga outer senses po natin become numb. Nagiging manhid po. Thus, nung dumating po yung iyak po sa Matthew 25 verse 6, madami po ang hindi naramdaman po yung bigat po nito. Pangalawa, many ignore that the cry is comfort addiction. Ano po ibig sabihin? Marami po ang hindi po nakikita na yung pong sigaw ay yung pagiging kampante at pagkahumaling po sa ginhawa. Meaning, kung mapupuna po ninyo, madalas po ang mga modern preachings po often prefer inspiration, affirmation, at gayon din po positivity. Hindi ko po sinasabing masama. Pero kung titignan po natin maigi, ang mga midnight criers po, they announce disruption, they announce repentance, and preparation. Yun po ang kanilang mensahe, was go out to meet Him in verse 6. Ibig sabihin, it demands movement, it demands sacrifice, and separation from the crowd. Alam niyo po, ang problema po kasi sa modern days po natin, marami po mga Kristiyano prefer comforting sermons kaysa sa mga confronting ones. Mas gusto nila yung masasarap sa tenga. This is why yung po mga foolish virgins po ay nagulat nung namatay or nawala po yung apoy po ng kanilang mga lamp sa verse 8. So inassume po kasi nila na sapat na yung encouragement. And yet, ang mga torches po ay hindi po sapat na puro pampalakas lang po ng loob, kundi kailangan po nila ng langis na nakukuha po sa pamamagitan po ng malalim na paghubog sa spiritual. Now, punta po tayo sa pangatlong dahilan. It is because of offense. Why? Because ang mga midnight criers po, unang-una, they confront sin. Pangalawa, they confront hypocrisy, yung pong pagkukunwari. Pangatlo, yung pong spiritual shallowness, yung masyadong mababaw ang spiritual. At bukod dyan, yung kanilang preaching exposes negligence. Kaya po sa verse 3, ang sabi po rito, the foolish took no oil. Alam nyo po, ang mga prophetic voices po ay madalas po, they make people uncomfortable. Why? Because they reveal what is lacking. Kaya nga po, ayaw po nila marinig kung ano yung kulang po nila. Kaya yung pong iba na tinatanggihan. Kulang sa ganito, kulang ka sa ganyan. At bukod po dito, marami po ang nire-reject po yung pong cry because it feels like judgment. When in fact, it is mercy. Hindi nila alam, halbag pala ng Diyos yun. Akala ng iba, hinuhusga na sila ng Diyos eh. Kaya some misinterpret the cry. Na hindi po nila alam na once they reject it, they are also rejecting mercy. However, ang pang-apat po na dahilan, some fall into delay deception. Ano po ibig sabihin? Ang iba po nahuhulog po sa panlilinlang po ng pagkaantala. Ine-echo po nito yung pong attitude po sa Matthew 24 verse 48. Basahin po natin. But if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming. Ang sabi ng talata, my master is delaying his coming. So, ibig sabihin, iniisip po nila na hindi pa naman siya darating eh. Kaya iniisip nila, delay din ang pagbabalik po ng Diyos. Truth be told, delay dulls urgency. Ibig sabihin, nawawala po yung sense ng pagmamadali po natin pag iniisip po natin na delayed. At hindi lang po yan. The delay mentality is turning preparation into procrastination. Pag iniisip na delay, wala pa, hindi pa darating, magtsaka-tsaka na lang yan, maghahanda, tsaka na lang magre-ready, next time na lang, delay naman eh. Example, the story of Noah. Maaari yung iba po naniwala pero hindi po nila iniisip na mangyayari kaagad po. Nagpapetiks-petiks lang. Tsaka lang po pag nakikita na nila na malapit na, tsaka na sila magre-ready. Kaya ano po naging resulta?
lahat po sila napahamak. Now finally, panglima, many ignore the cry because of worldly influence. Ano-ano po yan? Ang sabi po sa 1 John chapter 2 verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Unang-una sabi, the lust of the eyes. Katulad po yung mahihilig po sa mga masyadong mamahalin po ng mga gadgets, tapos hindi naman kaya, hirap na hirap magbayad. Swipe dito, swipe doon, pagangat ng ulo mo, lubog ka na sa utang. Sa kagustuhan makabili ng mga high-tech na mamahalin ng mga kagamitan, yung mga luxurious things, katulad ng mga luxurious watches. Wala namang masama po dyan kung kaya po natin. Kaya alam po, kung hindi naman natin kaya, at the end of the day, magkakautang-utang ka ba, ay hindi po maganda yan. Hindi natin namamalayan na uuwi po tayo sa lust of the eyes. So yung mga nakikita natin sa social media, yung pananabik po sa buhay ng iba, katulad sa Instagram, sa TikTok, yung pagiging inggit sa lifestyle ng ibang tao, gusto nila sila, ganun din, ginagaya nila, samantalang hindi naman kaya. Okay lang kung kaya, wala namang problema. Pero kung hindi natin kaya, wag po natin pilitin para hindi po tayo mahirapan. Or dili kaya, yung pong pagbili, or yung pong pagnanais ng mga mamahaling bahay na parang mansyon, or kotse, na magkanda, lubog-lubog na sa utang sa bangko, maglo-loan sa bangko, pero hindi naman kayang bayaran. At the end of the day, for example, mahahatak yung kotse. O yung mga prestige, kahit na hindi naman kaya. Pangalawa, ang sabi ng talata, the lust of the flesh. Kasama po dyan yung pong pagkakaroon po ng mga extramarital affairs or yung pong sexual immorality or yung pong pag-abuso sa pagkain, sa alak o sa droga para lang po sa sarap, sa satisfaction ng laman. Even yung mga addiction sa porn, sa mga gaming, maghapon wala nang ginawa kundi yun lang. Hindi ko sinasabing masama, pero addict na addict po sa ganun. Yung mga bagay na nakakasatisfy temporarily, pero nakakasama sa spiritual na buhay po natin. Pangatlo, sinabi ng talata, the pride of life, yung po pagiging arugante, mapa sa trabaho, mapa sa mga kanegosyo, o even sa social media, gusto lang maipakita na successful siya, or dili kayo yung po sobrang obsession, or obsessed na obsessed ka sa mga achievements mo, sa mga awards mo, or sa status mo sa buhay, na mas nagiging importante ang opinion ng tao kaysa sa opinion po ng Diyos. Kasama din po yung pagiging self-reliant, at yung pong pag-iwas po sa Diyos, kasi nga po, feeling mo, kaya mo ng lahat, kaya mo ang sarili mo, kaya mo ng lahat ng bagay, hindi mo na kailangan ng Diyos. At hindi lang po yan, kasama din po yung pagiging busy or business replaces readiness. Ibig sabihin yung pong pagiging abala po ay pumapalit po yan sa pagiging handa. Sa paano pong paraan, pag masyado po tayong busy, lalo na sa maraming bagay, perhaps sa trabaho, sa karir, sa negosyo, kaysa sa gawain po ng ating Panginoon na hindi po natin namamalayan, ay nawawala na po sa atin yung pong sense of readiness, lalo na po pagdating po sa pagbabalik po ng Lord. Kaya po maging mapagbantay po tayo. Dapat mas busy po tayo sa paggawa po sa ubusan po ng Panginoon kaysa sa iba pong bagay. Ibig sabihin, activity replaces intimacy. Yung pong pagiging abala po ay hindi po natin namamalayan, sa dami ng ating ginagawa ay pumapalit na po pala sa malalim na ugnayan natin sa Diyos. In other words, ganito po kahalaga ang rolyo ng isang midnight crier sa parable po ng 10 virgins. Dahil pag wala po siya, ay hindi po sila magiging aware. At napakahalaga po na aware po ang tao sa sinasabi ng midnight crier. Why? Para hindi po tayo maiwanan sa rapture day. So dito po magtatapos ang part 2 po ng ating pong topic regarding po sa parable of the 10 virgins. Pero next week po, itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral. So please do not be absent. So sa pagkakataon pong ito, tayo po muna ay magpasalamat sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong mga ulo. Tayo po ay manalangin bilang pagtatapos. Heavenly Father, we come before you tonight with humble hearts. Salamat po, Panginoon, for reminding us through your word about the midnight crier. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga panahon na naging kampante kami
sa mga oras na iniisip namin na may oras pa, and for the times na pinatatagal namin ang aming paghahanda sa spiritual. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na nakafocus kami sa cares of this world at yung pagiging busy hanggang sa na-overlook na po namin ang paghahanda. Lord, turuan mo po kaming maging wise virgins. Bigyan mo kami ng langis sa amin po mga ilawan. Ang langis ng panalangin, ng salita ng Diyos, ng pagsunod sa iyo at ng tunay na relasyon sa inyo. Huwag mo po kami hayaang mabuhay sa mundo, kundi puspusin niyo po kami lagi ng Holy Spirit niyo. Turuan niyo po kami to take our spiritual preparation seriously at hindi po kami maging kampante. Lord, make us watchful, prayerful, and faithful. Lord, we declare that our hearts will be ready. Aming pong mga lamps will be burning, and our lives will honor you as we wait for your coming. Maraming salamat po. All the things we ask in Jesus' name. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Ngayong gabing ito ay na-enlighten po tayo ng ating Panginoon sa pagiging handa po sa kanyang pong pagbabalik. At ito po ay tunay pong napapanahon, especially sa lahat po ng ating po mga first-time viewers. Alam niyo po, marami na po ang nangyayari po sa paligid po natin. Andyan ang mga lindol, andyan ang mga kaguluhan, mga krimen, kabi-kabilang mga problema. Ang lahat pong ito ay wake-up call na po sa atin para maging handa po sa pagdating po or pagbabalik po ng ating Panginoon. Habang may oras pa, kayo po'y tinatawag po ng Diyos. Huwag na po nating i-delay ang ating pagtugon. Kaya sa pagkakataon po ito, inaanyayahan po namin kayo na tanggapin po ang ating Panginoong Jesucristo bilang sarili na tagapagligtas at maniwala po kayo sa kanya pong ebanghelyo, sa kanya pong gospel for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi po rito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also I received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya alam po, another question is this, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na tayong gagawin, tutuldok o hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po inaniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, kundi kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya alam po, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Unang-una, we need to repent. Yan po yung sinasabi po ng midnight criers. Tayo po'y kailangan magsisi. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, madami ka nagawang kasalanan, ikaw na yung pinakamarumi, pinakamasamang tao sa balat ng lupa, yun ang iniisip mo sa sarili mo. But for as long as andun po yung genuine repentance,
sa ating pong mga puso, dahil yan po ang tinitignan ng Panginoon. Yung ating pong taos puso na pagsisisi, hindi po yung ating pong nakaraan, hindi po yung pagkatao natin, kundi yung ating pong genuine repentance. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At yan din po yung papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Katulad po na sinasabi po ng mga midnight criers po natin. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po ay namatay, tayo naman po ipapatay naman po natin ang ating po mga kasalanan through repentance. Second, siya naman po inilibing, tayo naman po ibabautisman in the name of Jesus Christ po yan. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan. Kundi ito po'y pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So kailangan tayo po'y mabautismon sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po ay nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. So tayo naman po, papasok po ang ating pong transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po pag once natanggap po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At sabi po sa Romans chapter 8 verse 11 po yan, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Sa lahat po ng mga first-time viewers po namin, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Meron tayong mga bad habits, perhaps mga bisyo, bad attitudes. Minsan pinipilit natin magbago, 1, 2 buwan. Pero bakit sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati? Bakit? Kasi po sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first-time viewers, pwede po ba naitaas po natin ang ating pong 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po natin ang ating pong mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit niyo po ang panalangin nito, ay nandun po yung taos puso na tayo po humihingi ng tawad sa Panginoon. Tayo po yung nagsisisi po ng ating pong mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang salining tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, yan po ang first step. Para sa pangalawang step po, sa lahat po mga interested po magpabaptize, andyan po ang mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag po dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe dyan para masagot po namin to give you further instructions. So, glory to God for His wonderful message. Inaasahan po ng Panginoon na isabuhay po natin ating po mga natutunan ngayong gabi. Huwag po kayong mawawala next week po para po sa pagtutuloy po ng ating pong topic about the parable of the 10 virgins. So, see you again next Thursday. God bless every one of you, and to God be all the glory.